team. Ang edukasyon, kapag atin po sasabihin, ay hindi lamang po nakikita sa mga libro, hindi lamang po nababasa ng ating mga isipan. Ito po mismo ay ang pagkakakilanlan ng ating diwa. Ang tunay na edukasyon po ay progresibo. Inaalay natin sa ating sarili. Dinedevelop natin, kinukuha natin ang ayos nito para maging isang fully accomplished human na may diwang marangal, masipag, at may paninindigan. Ito po ang kailangan ng bayan. Ang scholar ng bayan, ang scholar ng pamantasan, may talino, may pangarap, at may paninindigan. Maraming salamat. Ngayon naman ang kandidato sa pagkapangulo ng Bukluran. Magandang gabi sa inyo lahat. Una-una sa lahat, ilalahad ko lang sa inyo ang aking pagkakismaya sa event na ito. Una-una sa lahat, kung titignan nyo, tayo-tayo lang yung nandito. Bakit? Kulang tayo sa student involvement. Kulang tayo sa suporta. Ang same na problema sa academe, kailangan natin i-involve ang mga estudyante, kailangan natin makuha ang suporta ng administrasyon, at pag nag-play ng dalawa, titiyakin ko sa inyo, uunlad ang pamantasan. Mapapati niyo po ako yung magpakilala. Mula sa Pagtina, Tugon, ako si Ron Reyes, ang nagsusulong ng mga proyektong progresibo at yung mga proyektong ambisyoso. Nagawin din po sa akin ang mga problema kinahanap ng ating pamantasan. Sa akin talaga, ito ang kakulangan ng mga proud student ng IC. Kaya sa ngayon, dito ko nakulang pa rin ang polisiya na student friendly. Kaya sinusulong ko ang programa ng empowerment ng bawat isko. Dito titiyakin namin na may babalik muli ang sigla ng extracurricular activities dito sa pamantasan. Dahil naniniwala ako na ang isang isko ay dapat dinedevelop holistically. Hindi lang mga akademiko, dapat pang lahat ng tao. Maraming salamat. Maraming salamat. Pahingitan po. Gusto niyo ba bang marinig ang ating mga pangulo? Meron pa kaming nakahandang dalawang katanungan para sa kanila. Ngunit, ina-encourage namin sila na magbigay lamang ng maikling sagot para sa mga tanong na ito. Maikling, ngunit malaman at kasagutan. Gusto niyo ba silang marinig? Ang una pong magsasalita ay ang kandidato sa pagkapangulo ng Bukluran. Ang tanong, cite one provision in student handbook that you think is needed to be revised. What courses of action are you going to take? Again, cite one provision in student handbook that you think is needed to be revised. What courses of action are you going to take? Mula sa Bukluran? Ang paglalagay sa student organization at student council sa isang hanay ang nabibigay sa student council ng limitadong pagkilos. Dapat ang student council ay pinapakilos ng mga estudyante at hindi pumapabor sa estudyante at hindi dapat nililimitahan ng administrasyon. Yun lamang po. Isang provision na kailangan i-revise. Ang nakikita ko dahil sa mga pinuntahan namin, maraming nagsasabi ng university dress code. Alam naman natin na tayo ay nasa pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Meron tayong dapat mga sumusunod na batas. Estudyante lamang po tayo. Kaming mga tumatakbo dito sa inyong harapan. Estudyante lamang kami. Kaya ibibigay ko namin sa inyo, sasabihin ko namin sa inyo. Tutulungan namin kayo maging disiplinado estudyante. Pag-aaralan muna, sasailalim sa masusing pag-aaral. Bago ito, revise dahil ito ay matagal nang naipatupad. Alam naman ang administrasyon natin na lahat ng pinapatupad ay para sa ikabubuti namin ng mga taga-isko. Ang pamantasan. Ang mga provisyon na kailangan baguhin o dapat pagbigyan ng pagpapalaga
sa pamantasan sa university, sa ating manual, sa ating student manual, ay ang mga provision po sa student discipline. Ang provision po sa student judiciary system. Ibigay po natin, baguhin natin, gawin natin mas participative, gawin natin mas reflective sa kung ano nga ba ang adhikain sa loobin ng isang scholar ng pamantasan. Yung mismo magbibigay sa atin ng reflection na kaming mga administrasyon na nagde-decide ng mga inyong mga kaso ay pagbibigyan, aming tutuunan ang inyong mga pangangailangan. So ito po mismo dapat baguhin at dapat natin bigyan ng pansin. Maraming salamat. Para sa huling katanungan, ang unang sasagot ay ang Tugang Party, then ang Kampi, then ang Bumuran. For the last question, how do you see the present administration? If elected, how will you cooperate with them? Again, how do you see the present administration? If elected, how will you cooperate with them? Maraming salamat sa katanungan. Ayun nga po, nakikita namin na ang administrasyon ngayon, maraming mga pinagulutan, maraming pinagulutan na nakaka-apekto sa ating mga estudyante, nakaka-apekto sa ating pag-aaral. Tandaan po natin na kabibok na nandun sa inyong harapan, anong konseyo ang nanalo. Mga estudyante pa rin po kami. Kailangan natin gumanap sa kataas-taasan. Kaya sa ating talagay, kailangan po natin makipag-dialogo sa tayapang pamamaraan. Ito po ang tinanungan ng aking partido. Aktibo aktivismo. Maraming salamat po. We want you to realize that we deserve more than what we have right now. Patunayan natin, ipakita natin, iparating natin sa administrasyon na tayo bilang scholar ng pamantasan, itinakda mandato ng batas na tayo mismo ang primary stakeholders ng university. Tayo na dapat tayong pahalagahan, na dapat tayong kalingahin, na dapat tayong bigyan ng higit na importansya, higit sa lahat, higit sa interes ng kahit kinuman. Maraming salamat po. Ano ang administrasyon ngayon? Ang administrasyon ngayon, ginawa ang trabaho nila, ngunit kulang. Paano makikipag-cooperate kami sa administrasyon? Isang sagot, Student Regency!